Bumaba ng kotse si Erwin matapos mag-park sa basement ng condominium building kung saan nakatira ang nobya niyang si Cathy. Bitbit niya ang isang dosenang puting rosas at isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Kaarawan ni Cathy ng araw na yon, kaya nais niya itong sorpresahin sa condo unit nito. Noong isang araw ay nagpaalam si Erwin kay Cathy na kailangan niyang magpunta sa Davao upang tingnan ang location ng pagtatayuan ng isa pang branch ng kanyang negosyo. Kaya ang alam ni Cathy ay hindi sila magkakasama sa kaarawan nito. Ngunit ang lahat ng yon ay kasama lamang sa planong sorpresa ni Erwin para kay Cathy. Gamit ang elevator ay umakyat si Erwin sa ikawalong palapag ng gusali. Nang marating niya ang floor kung saan naroon ang unit ni Cathy, ay naglakad siya papunta sa pinakadulong pinto. Gamit ang duplicate key ay nagawa niyang buksan ang pinto ng unit. Agad na sumalubong kay Erwin ang mga impit na ungol na nagmumula sa kwarto. Kinabahan siya. Nanlamig ang buong katawan niya. Kahit pinapangunahan ng takot, ay lumapit siya sa pinto ng kwarto na bahagyang nakabukas. Nanlaki ang mga mata ni Erwin nang makita niya si Cathy at isang hindi kilalang lalaki na nasa ibabaw ng kama at nagtatalik. Malakas na binuksan ni Erwin ang pinto. Ibinato niya ang bulaklak sa dalawa. "Mga hayop kayo!" Nagmamadaling hinablot ni Cathy ang kumot at itinakip yun sa hubad nitong katawan. Sabi mo nasa Davao ka, babe! Ano ginagawa mo rito? Lahat binigay ko sa'yo, Cathy. Lahat ng request mo, sinusunod ko. Kahit itong pagbabayad ng unit na to, ako ang nagbibigay sa'yo. Tapos ganito ang igaganti mo sa aking hayop ka? Lumapit si Cathy sa kanya, pero malakas niya itong itinulak. Napaupo si Cathy sa kama. Sorry, babe. Ngayon lang naman to eh. Sa kasalanan mo kasi. Ayaw mo may mangyari sa atin. At sabi mo sa lang yun kapag kasal na tayo. Aba, may pangangailangan din ako bilang isang babae. Talagang ako pa ang sinisi mo sa pagiging makati mo? Bakit ako? Wala ba akong pangangailangan? Iginagalang kita kaya ayoko mo nang may mangyari sa atin. Sinayang mo ang lahat, Cathy. Bagay nga sa'yo ang pangalan mo. Cathy, dahil makati ka. Tumalikod si Erwin para umalis. Paglabas niya ng kwarto ay hinabol siya ni Cathy. Niyakap siya nito mula sa kanyang likod. Nagmamakaawa ito na mag-usap sila. Nainis na humarap si Erwin kay Cathy. Inalis niya ang pagkakayakap nito at muli niya itong itinulak papalayo. Nandidiri ako sa'yo, Cathy. Sinayang mo ang lahat. Sige na, bumalik ka na sa lalaki mo at mukhang hindi pa kayo tapos. Sumakit pa ang puso niyo parehas. Cathy, simula ngayon, wala na tayo. At ikaw ang dahilan kung bakit tayo humantong sa ganito. Muling naglakad si Erwin. Nang akmang lalabas na siya ng condo unit ni Cathy, ay muling sumigaw si Cathy. Babe! Sandali lang! Ano yun? Paano yung monthly rent ko dito sa condo ko? Due date ko na next week. Pambihira. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo. Gusto mo ng pambayad sa renta mo rito? Pwes, magtrabaho ka. Magbanat ka ng buto mo. Hindi na nagpapigil pa si Erwin at tuluyan na siyang lumabas ng condo unit ni Cathy. Sumakay agad siya ng elevator at nang makarating siya sa basement ay nilakihan niya ang kanyang pagakbang hanggang sa makasakay na siya sa kanyang sasakyan. Napatulala si Erwin. Gusto niyang umiyak ngunit walang luha ang lumalabas sa mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman na may ginagawang kababalaghan ang nobya niyang si Cathy. Masyado itong magaling magtago. Habang nagmamaneho si Erwin, ay tinawagan niya ang kaibigan niyang si PJ. Inaya niya itong mag-inom. Nagkasundo silang magkita sa isang bar. Nauna si Erwin sa bar, kaya umorder na siya ng alak. Pero lasing na si Erwin nang dumating si PJ.
Agad na ikinuwento ni Erwin ang nangyari. Sabi ko na nga ba cheater ang Kati na yun eh. Halata sa kilos niya eh. Masyadong pabebe. Parang too good to be true. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung napansin mo? Siyempre, baka isipin mo, sinisiraan ko ang girlfriend ex-girlfriend mo eh. Mas maganda na ikaw na mismo ang nakakaalam. Pero sobrang sakit, pare. Alam mo bang bumili pa ako ng diamond ring kasi magpo-propose na ako sa kanya kanina eh. Nakakapanghinayang lang. Nako, hindi pinanghihinayangan ng ganung babae pare. Huwag ka mag-alala, marami ka pang makikitang iba dyan. Gwapo ka, stable. Aba, sila ang maghahabol sa'yo. Ewan ko, pare. Sa ginawa sa akin ni Kati, parang hindi ko na kaya magtiwala sa babae, pare. Aba, teka. Huwag mo sabihin sa akin na sa lalaki ka na magtitiwala. Aba, ibang usapan yan pare. Loko, siraulo ka talaga eh. Ginawa mo pa akong bakla. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Basta, ayoko munang magkaroon ng love life. Magpo-focus na lang muna ako sa sarili ko at sa negosyo ko. Pero pare, lumabas ka rin paminsan-minsan. Magbakasyon ka. Mawala ka muna ng ilang araw. Kumbaga parang mag-soul searching, ganun. Umuwing lasing si Erwin sa bahay niya. Nang magising siya ay tanghali na. Nagluto siya ng pagkain niya. Sa pagtingin niya sa cellphone niya ay tadtad yon ng chat at miss call mula kay Kati. Hindi na siya nag-abalang basahin pa ang mga chat nito. Binlock na niya si Kati sa lahat ng social media account niya. Habang kumakain siya, ay bumalik sa utak niya ang mga napag-usapan nila ni PJ. Alam niya na magiging mahirap ang mga susunod na araw para sa kanya dahil araw-araw niyang maaalala ang panloloko na ginawa sa kanya ni Kati. Siguro nga, maganda na magbakasyon muna ako para makalimot ako kahit paano. Habang kumakain si Erwin, ay hawak niya ang cellphone. Naghahanap siya ng magandang lugar na pwede niyang puntahan. Ngunit puri beach resort at mga bundok ang nakikita niya. Madalas ay sa mga ganong lugar sila nagpupunta ni Kati. Kung isa sa mga yon ang pupuntahan niya, ay maaalala lamang niya ang dati niyang nobya. Baka imbis na makalimot, ay mas lalo niya lang maalala si Kati. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung sinagot nang malaman na si PJ ang tumatawag. Oh pare, lasing na lasing ka kagabi ah. Kaya nga eh. Sakit nga ng ulo ko eh. Salamat sa paghatid sa akin pare ah. Oh, ano palang plano mo ngayon? Susundin ko yung sinabi mo sa akin. Magbabakasyon ako. Kahit 1 week lang. Yan! Maganda yan! May lugar ka na bang pupuntahan? Wala nga ako makita sa online eh. Pas ako sa dagat, sa resort tsaka sa bundok. Alam mo naman, di ba? Doon kami nagpupunta nun ni Kati. Baka naman may alam ka na pwede kong puntahan. Sige, may suggestion ako sa'yo pare. Mag-road trip ka na lang. Kung saan ka mapunta, edi go ka na lang. Ano sa tingin mo? Pinag-isipan ni Erwin ang suggestion ng kanyang kaibigan. Hanggang sa nagdesisyon siya na gano'n na lamang ang gagawin niya. Magro-road trip siya. Naisip niya na mas exciting yon dahil hindi niya alam kung saan siya dadalin ng sasakyan niya. Tinawagan agad ni Erwin ang business partner niya. Nagpaalam siya rito na mawawala siya ng 1 linggo upang magbakasyon. Hindi na ito nag-usisa sa dahilan ng biglaan niyang bakasyon dahil madalas naman niya yung ginagawa. Sa araw din na yon ay naghanda na si Erwin. Nag-empake na siya ng mga damit at gamit na kakailanganin niya. Ayaw na niyang mag-aksaya ng oras at gusto na kagad niyang simulan ang pagro-road trip ng mag-isa. Maghapong natulog si Erwin. Ang plano niya kasi ay madaling araw siya babiyahe upang makaiwas sa traffic. 1:00 ng madaling araw nang magising siya. Inilagay na niya sa kotse niya ang mga dadalhin niyang gamit. Maya-maya pa
ay nagmamaneho na siya. Sa north ang destinasyon niya. Wala pa siyang eksaktong lugar na pupuntahan. Bahala na kung meron siyang madaanan na magugustuhan niya. Inabot na ng liwanag si Erwin sa pagmamaneho. Kapag nagugutom siya ay humihinto siya sa isang restaurant na nakikita niya sa daan. Hanggang sa makarating si Erwin sa isang baku-bakong daan, halos wala na siyang nakikitang kabahayan. Ngunit makalipas ang halos kalahating oras, ay napunta na siya sa isang bayan na may mga kainan, tindahan at motel. Dahil hapon na, nag-check-in muna si Erwin sa isang mumurahing motel. Nakatulog siya ron at umaga na nang magising siya. Nagtanong siya sa lalaki na nasa reception area ng motel kung may maganda bang lugar na pwedeng puntahan doon. Meron ditong maliit na bayan, sir. Hindi ganun kalayo. Maganda doon kasi may ilog, talon, tsaka kuweba. Siguro, kung may sasakyan kayo ay aabutin lang kayo ng kalahating oras. Pwede bang pa-sketch kung paano makapunta sa bayan na sinabi mo? Wala kasi akong alam sa lugar na to eh. Mahirap na. Baka maligaw ako. Kumuha ng papel at ballpen ang receptionist. Nag-sketch ito sa papel kung saan siya dadaan upang makapunta sa lugar na sinabi nito. Nag-check out na si Erwin at pinuntahan ang bayan na sinabi ng receptionist. Hindi naman yun nagsinungaling dahil wala pang isang oras ay narating na niya ang maliit na bayan. Halos lahat ng bahay na nakita ni Erwin ay kubo. Nagtanong-tanong siya sa mga tao na nakakasalubong niya at itinuro naman ng mga ito kung nasaan ang sinasabing kuweba. Hanggang isang lalaki na nasa edad 40 ang nadaanan niya. May hawak itong karatula na isang tour guide papunta sa kuweba. Kinausap niya ang lalaki na nagpakilala na si Ramon. Sinamahan siya ni Ramon na magtungo sa kuweba at hindi na sayang ang pagod ni Erwin dahil napakaganda sa loob ng kuweba. Nakangiti siyang lumabas doon. Sir, taga saan ka pala? Quezon City po. Malayo pala no? Marami pang pwedeng puntahan dito sa lugar namin. Kulang ang isang araw. Baka gusto niyo sir, ng matutuluyan. Meron akong alam na homestay. Murang-mura lang sir. Opo, tama kayo. Mukhang magtatagal nga ako rito. Yung sinabi niyo pong homestay, malapit lang po ba dito yon? Malapit lang sir. May sasakyan naman kayo eh. Binubuhay kasi namin ang turismo dito sa lugar namin kasi alam namin na marami kaming maipagmamalaki rito. Basta ikaw ang tour guide ko ha. Walang problema sir. Ayos nga po yun kasi meron akong kikitain habang nandito kayo. Agad na pinuntahan ni na Erwin at Ramon ang bahay na titirhan ni Erwin habang nandun siya. Kinausap nila ang matandang lalaking may-ari at nagkasundo naman sila sa presyo. Maliit lamang ang bahay, gawa yon sa hollow blocks at yero. May isang kwarto at sariling banyo. Halos wala yung bahay na katabi. Presko dahil maraming puno sa paligid at sa likod ay merong malawak na palayan. Sandaling bumalik si Erwin sa bayan upang bumili ng mga pagkain at inuming tubig. Bumili na rin siya ng alak dahil naisipan niya na masarap ang mag-inom pagsapit ng gabi. Nang bumalik si Erwin sa bahay na pansamantala niyang tutuluyan, ay naroon si Ramon. Tinulungan siya nitong mag-ayos ng mga pinamili niya. Oo nga pala sir. Meron akong sasabihin sa inyo. Hindi ko alam kung maniniwala ka kasi alam ko sa mga syudad ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Ano po ba yon, Mang Ramon? Kapag madilim na, huwag kang lalabas dito sa bahay. Meron kasing gumagalang aswang na lipad dito sa lugar namin. Aswang na lipad? Manananggal po ba yon? Hindi sir. Magkaiba ang manananggal sa aswang na lipad. Yung manananggal, nahahati ang katawan. Yung aswang na lipad ay hindi. Ganun po ba? Sige o, hindi po ako lalabas ng gabi. Isa pa, wala rin naman ako mapupuntahan kapag gabi na. Pero wag kang mag-alala sir, kasi sa umaga ay okay dito. Ligtas ka kahit saan ka magpunta. Ang tagal na ngang hinahanap ng mga tao rito yung aswang na yun, pero hindi nila mahanap-hanap.
Ang totoo ay hindi naniniwala si Erwin sa aswang. Para sa kanya ay katang-isip lamang yon. Marahil kaya yung sinabi sa kanya ni Ramon ay upang hindi siya lumabas sa gabi. Baka nga naman ay may mangyaring masama sa kanya at kargo konsensya pa siya ng lalaki. Ang ipinagtataka nga lang niya ay kung bakit yon sinabi ni Ramon. Para kasing kasiraan yun ng lugar at makakaapekto sa sinasabi nitong turismo. Nagluto ng adobong baboy si Erwin para sa hapunan niya. Inihanda na rin niya ang liempo para sa pag-iihaw niya. Yun ang naisipan niyang gawing pulutan. Matagal nang nabubuhay si Erwin ng mag-isa, kaya kahit ang pagluluto ng mga simpleng putahe ay natutunan na niya. Matapos kumain, ay inihaw na niya ang mga liempo sa likod ng bahay. May nakita siyang lamesa at upuan sa harap ng bahay. Naisip niya na magandang mag-inom doon dahil presko. Maya-maya pa ay sinimulan niya na ang pag-iinom. Nang medyo tinatamaan na siya ng alak, ay naisipan niyang makipag-video call kay PJ. Agad namang sinagot ni PJ ang tawag niya. Ipinakita niya kay PJ ang paligid niya at sinabi niya rin kung nasan siya. Probinsyang-probinsya pala dyan eh. Kumusta ka naman? Okay naman pare. Ang tahimik dito, grabe. Nagiinom nga ako mag-isa eh. Natatawa nga ako doon sa tour guide ko. Ang sabi ba naman sa akin eh, wag daw akong lalabas tuwing gabi kasi meron daw gumagalang aswang dito sa lugar na to. Kaya pala dyan ka nag-iinom eh. Wala bang bar dyan? Walang bar dito. Kaya nga dito ako nagiinom sa labas eh. Hindi dahil sa naniniwala ako sa aswang ha. Natatawa nga ako kanina habang sinasabi sa akin yun eh. Biglang naputol ang pag-uusap ni na Erwin at PJ dahil nawalan ng data connection. Pumalatak si Erwin dahil mukhang hindi stable ang connection ng internet sa lugar na napuntahan niya. Sandali siyang tumayo upang maghanap ng pwesto kung saan makakasagap siya ng signal. Nabitin siya sa pag-uusap nila ni PJ kaya nais pa niya itong makausap. Hindi na namalayan ni Erwin na nasa likod na siya ng bahay at malapit na siya sa may palayan. Ngunit wala pa rin siyang nakukuhang signal. Babalik na sana si Erwin sa pinag-iinuman niya nang may malakas na hangin na humampas sa mukha niya. May narinig siyang malakas na huni ng ibon na hindi niya alam kung ano. Tumingala siya at may nakita siyang malaking ibon na mabilis na lumilipad. Sinundan niya yon ng tingin hanggang sa mawala na yon nang mapunta sa kabundukan. Ang laking agila naman nun. Sayang, hindi ko na-videohan. Sumuko na si Erwin at bumalik na siya sa pag-iinom. Nakalahati lamang niya ang isang bote ng alak. Nakaramdam na siya ng labis na antok, kaya pinili na lang niya na matulog. Nang sumunod na araw, ay sinamahan si Erwin ni Ramon sa isa pang kuweba. Dahil maaga pa sila nang matapos sa pag-e-explore sa kuweba, ay isinunod na nila ang pagpunta sa talon. Manghang-mangha naman si Erwin sa ganda ng talon. Napakataas ng pinagbabagsakan ng tubig at nawili siya sa pagbababad sa napakalamig na tubig. Sa pag-ahon ni Erwin sa tubig ay napansin niya na tila hindi maganda ang pakiramdam ni Ramon. Matamlay ito at nangangalumata. Ang sarap ng tubig, sir, no? Sa itaas niyan, may magandang ilog. Mang Ramon, mukhang magandang puntahan din yun ah. Pero okay ka lang ba? Parang masama po yata ang pakiramdam niyo eh. Oo nga eh. Pag uwi ko ng bahay kagabi, biglang sumama ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit. Mas mabuti pa po siguro kung umuwi po muna kayo. Kailangan niyo po magpahinga. Paano ka po, sir? Uwi na lang muna ako. Marami na rin naman tayong napuntahan eh. Bukas na lang ulit tayo gumala. Maraming salamat, sir, ah. Ang totoo niyan eh, pinipilit ko lang talaga na samahan ka ngayon. Nahihiya kasi ako sa'yo. Oo nga pala, sir. Matanong ko lang, kumusta ho pala ang unang gabi niyo sa bahay? Ayos naman. Ay, oo nga pala. Meron pala ditong malaking agila, no? May nakita ako kagabi.
Napansin ni Erwin na biglang namutla si Ramon sa huli niyang sinabi. Tinanong niya kung may nasabi siyang masama at ayon kay Ramon ay mukhang hindi isang agila o kung anumang ibon ang nakita niya. Wala raw malaking ibon sa lugar na yon. Malamang daw ay yung aswang na lipad ang nakita ni Erwin nung nakaraang gabi. Meron daw kasing narinig si Ramon na kwentuhan na umatake ng gabing yon ang aswang. Pinatay daw ang isang alagang kambing ng kakilala ni Ramon. Gustong tawanan ni Erwin ang mga sinabi ni Ramon sa kanya. Sa itsura kasi ni Ramon ay para bang totoo talaga ang mga sinasabi nito. Ngunit pinili na lang niyang ipakita kay Ramon na naniniwala siya rito upang hindi ito ma-offend. Nang sumunod na araw, tumawag si Ramon kay Erwin upang sabihin na mas lalong sumama ang pakiramdam nito. Humingi ito ng pasensya kay Erwin. Ang balak ni Erwin ay manatili na lamang sa tinutuluyan niyang bahay, ngunit nainip siya. Naisipan ni Erwin na puntahan ang ilog sa itaas ng talon at dahil alam na niya ang daan, ay nagawa niya itong puntahan. Sa pagdating ni Erwin sa ilog, ay may nakita siyang isang babae na naglalaba. Pagkakita niya sa babae, ay nagandahan siya rito. Morena ang babae na may mahabang itim na buhok. Hindi na napigilan ni Erwin ang sarili na lapitan ang magandang babae upang kausapin. Magandang umaga, miss. Talaga bang ganito dito? Walang masyadong tao? Hindi nagsalita ang babae. Tuloy lang ito sa paglalaba. Pero maganda nga rin siguro na hindi masyadong madiskubre ng ibang tao ang lugar na to, no? Dahil kapag dumami ang tao na nakakaalam sa lugar na to, panigurado yon, masisira na lang to. Marami pa rin kasing tao ang balasubas eh. Napansin ni Erwin na nagmamadali ang babae sa ginagawa nito. Kahit naramdaman niya na walang interes ang magandang babae na makipag-usap sa kanya, ay hindi pa rin siya umalis sa tabi nito. Maya-maya pa ay umalis na ang babae. Nais pa sanang sundan ni Erwin ang babae dahil talagang nabighani siya noon, pero hindi niya itinuloy dahil baka magmukha pa siyang stalker. Simula noon ay araw-araw nang nagtutungo si Erwin sa ilog. Hindi na siya nagpapasama kay Ramon. May nakuha na kasing bagong customer si Ramon, kaya hindi na siya nito masamahan. Ngunit mas mabuti yun para kay Erwin. Ang gusto lang niya ay makita ang magandang babae. Palagi siyang nagdadala ng bulaklak at tsokolate sa tuwing nagpupunta siya sa ilog upang kapag nasaktuhan niya na naroon ang babae, ay meron siyang ibibigay dito. Isang umaga, natsyempuhan ni Erwin ang magandang babae sa nasabing ilog. Agad niya tong nilapitan habang naglalaba ang babae. Magandang umaga sa'yo, miss. Oo nga pala, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Meron akong gustong ibigay sa'yo. Inabot ni Erwin ang bulaklak at tsokolate, ngunit tiningnan lang yon ng babae. Napahiya si Erwin nang hindi yun tanggapin ng babae. Inilapag niya ang bulaklak at tsokolate sa isang malapad na bato. Umupo siya sa bato na nasa tapat ng babae. Grabe, ang dami mong nilalaban ah. Tulungan na kaya kita para mas mabilis ka matapos. Nang akmang kukuha ng damit si Erwin, ay tinampal ng babae ang kamay niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero gusto lang kitang tulungan, miss. Gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Wala akong masamang intensyon. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Naging makulit si Erwin. Sa inis naman ng babae ay nagsimula na nitong hanguin ang mga damit na nilalabhan. Pero sa kasamaang palad, inanod ng tubig ang isa nitong panloob sa ibaba. Hinabol ni Erwin ang panloob at nakuha niya yon bago pa malaglag sa talon. Nahihiyang inabot niya yon sa babae. Namumula ang buong mukha niya. Sorry, nahawakan ko ang panty mo, miss. Nagulat si Erwin nang marinig niya ang mahinang pagtawa ng babae. Alam niya na natatawa ito sa reaksyon niya. Kinuha ng babae ang panloob nito
at muling pumwesto sa paglalaba. Nagtaka siya dahil ang akala niya ay aalis na ito. Tinatayo-tayo mo dyan. Akala ko ba'y tutulungan mo ko? Ha? Oo. Tutulong ako sa'yo. Hindi naman makapaniwala si Erwin sa mabilis na pagbabago ng mood ni Clarissa. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa iniligtas niya ang panloob nito o talagang natuwa ito sa reaksyon niya nang mahawakan niya ang panty ng babae. Nagsimula nang mag-usap ang dalawa. Nagpakilala na si Erwin at nalaman niya na Clarissa ang pangalan ng magandang babae. Matipid itong magsalita at kung minsan ay hindi sumasagot sa mga tanong niya. Pero mas okay na yon para kay Erwin kaysa sa hindi talaga siya nito kinakausap. Yun na ang naging simula ng madalas na pagkikita ni na Erwin at Clarissa. Nalaman ni Erwin na mag-isa na sa buhay si Clarissa. Hindi nito sinabi kung bakit wala na itong mga magulang. Ayaw naman nang magtanong ni Erwin sa mga bagay na hindi handa si Clarissa na i-open sa kanya. Narating na rin ni Erwin ang kubong tinitirhan ni Clarissa. Halos magigiba na ang kubo. Nag-alala siya para kay Clarissa dahil babae ito at walang kasama. Ang sabi ni Clarissa ay walang nakakaalam na nakatira siya roon maliban kay Erwin, kaya tiwala ito na ligtas ito sa bahay niya. Ang isang linggo na bakasyon ni Erwin ay humaba pa at yun ay dahil kay Clarissa. Isang araw, nakasalubong ni Erwin si Ramon. Nagulat si Ramon dahil nandoon pa rin siya. Oo nga pala, sir. Nabalitaan mo ba yung nangyari nung isang gabi? Hindi, Mang Ramon. Bakit? Ano po bang nangyari? Muntik nang mahuli ng mga tao yung aswang. Nakita kasi nila na kinakain yung mga baboy ni Aling Chona. Natagaraw yung aswang ni Aling Chona sa likod, pero nakalipad. Sayang. Pagkakataon nyo na sana yon para malaman kung sino talaga ang aswang, ano? Kaya nga, sir Nagbabahay-bahay nga sila ngayon. Tinitingnan kung sino may sugat sa likod. Kaya mag-iingat ka, sir, ha? Yung paalala ko sa'yo na huwag kang lalabas tuwing gabi habang nandito ka. Hindi naman talaga ako lumalabas na sa gabi. Oy, sir, matanong lang kita. Bakit nga pala tumagal ka rito? Akala ko po ba 1 week lang kayo? Yun ba? Nagustuhan ko kasi talaga dito sa lugar nyo. Ang daming magaganda. Magagandang lugar. Nang muling magkita sina Erwin at Clarissa sa ilog, ay napansin ni Erwin ang lungkot ni Clarissa. Matamlay ito. Clarissa, may problema ba? Erwin, mahal mo ba ako? Nagulat si Erwin sa diretsang tanong ni Clarissa. Aminado siya na gusto niya si Clarissa. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtagal pa sa lugar na yon. Masyado pang maaga para masabi kong mahal kita. Pero Clarissa, aaminin ko, gusto kita. Ayoko na sa lugar na to. Ilayo mo ko rito, Erwin. Parang awa mo na. Teka, bakit? Ano bang nangyari? Lahat ng gusto mo gagawin ko. Basta ilayo mo lang ako sa lugar na to. Para mo lang awa. Naramdaman ni Erwin ang labis na kagustuhan ni Clarissa na makaalis sa lugar na yon. Hindi man ito sinabi ang dahilan, ay pumayag siya sa gusto nitong mangyari. Dahil alam ni Erwin na nais nang makaalis ni Clarissa sa lugar na yon, ay sinabi niya rito na pagsapit ng gabi ay aalis na sila roon. Isasama niya si Clarissa sa bahay niya. Agad na nag-impake si Clarissa at ganun din si Erwin. Binayaran niya na ang matandang may-ari ng bahay. Nagkita sila ni Clarissa sa ilog nang dumilim na at magkasabay nilang tinungo ang sasakyan ni Erwin. Mag-uumaga na nang makarating sina Erwin at Clarissa sa bahay ni Erwin. Pinagamit ni Erwin kay Clarissa ang guest room. Sa ilang araw na naroon si Clarissa, ay palagi itong nasa loob ng bahay. Masipag ito. Halos lahat ng gawaing bahay ay ito na ang gumagawa. Kahit sinabihan na ito ni Erwin na hindi nito kailangang gawin ang mga yon,
ay ginagawa pa rin ni Clarissa. Hanggang sa hinayaan na lamang ni Erwin na gawin ni Clarissa ang mga gusto niya. Ipinaalam na rin ni Erwin kay PJ ang tungkol kay Clarissa. Nagulat naman si PJ na nagpatuloy siya ng isang babae kahit hindi pa yun ganun kakilala ni Erwin. Sa tingin ko naman mabait si Clarissa, pare. Naawa ako sa kanya kasi gusto niya talagang umalis dun sa lugar nila. Hindi mo ba naisip na baka merong tinatakasan si Clarissa, pare? Baka kriminal yan. Grabe ka naman sa kriminal. Sa tingin mo sa ganda ni Clarissa ay magiging kriminal yun? Ikaw talaga kung ano-ano iniisip mo. Hindi natin alam, pare. Pero ikaw ang bahala. Alam ko naman na alam mo ang ginagawa mo eh. Habang tumatagal si Clarissa sa bahay ni Erwin, ay mas lalong nahuhulog ang loob ni Erwin sa kanya. Dumating na sa punto na sigurado na siyang mahal na niya si Clarissa, kahit marami pa siyang bagay na hindi alam tungkol dito. Doon niya napatunayan na maaari palang umibig agad ang isang tao kahit kagagaling lang nito sa isang nasirang relasyon. Naglakas loob na si Erwin na ligawan si Clarissa. Ipinakita niya rito na mabuti ang intensyon niya. Sa totoo lang, nabibilisan si Erwin sa mga ginagawa niya, pero para sa kanya ay ayaw niya nang magsayang pa ng sandali. Ayaw niya nang mawala pa si Clarissa sa kanya. Hanggang dumating ang pinakamasayang araw sa buhay ni Erwin. Naging sila na ni Clarissa. Hindi naman alam ni Erwin kung paano nakarating kay Cathy ang lahat, pero bigla itong sumugod sa bahay niya. Galit na galit ito dahil ang bilis niya raw itong ipinagpalit sa iba. Nang makita ni Cathy si Clarissa ay sinugod nito yon. Sinabunutan at sinampal ni Cathy si Clarissa. Buti na lang at naawat agad ni Erwin si Cathy. Tama na! Tigilan mo ang girlfriend ko! Wala kang karapatan na saktan si Clarissa. Wala na tayo. Baka gusto mong ipaalala ko pa sa'yo kung bakit tayo nag-break. Sige na, makakaalis ka na sa bahay ko at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Galit na umalis si Cathy at nagbanta pa ito na hindi pa yon ang huling beses nilang pagkikita. Kinagabihan, hindi makatulog si Erwin. Matapos ang panggugulo ni Cathy nung umaga ay hindi na siya kinausap ni Clarissa. Naisip ni Erwin na kausapin si Clarissa dahil baka kung ano na ang iniisip nito. Kinatok niya ang kwarto ni Clarissa ngunit walang nagbubukas ng pinto. Napilitan na si Erwin na gamitin ang duplicate key at nagtaka siya sapagkat wala si Clarissa sa kwarto na yon. Hinanap niya si Clarissa sa buong bahay ngunit hindi niya natagpuan ang kanyang nobya. Walang sariling cellphone si Clarissa kaya hindi niya ito matawagan upang tanungin kung nasaan ito. Kinabahan na si Erwin ng mga sandaling yon. Naisip niya na baka umalis na si Clarissa dahil sa nangyaring panggugulo ni Cathy. Hindi na nakatulog si Erwin. Nasa sala siya at naghihintay. Umasa siya na bigla na lang darating si Clarissa. At hindi nga siya nagkamali dahil bandang 4:00 ng madaling araw ay pumasok si Clarissa at halata sa mukha nito ang pagod. Masayang niyakap ni Erwin ang kanyang nobya. "Saan ka ba galing? Nag-alala ako sa iyo eh." "Teka, ayos ka lang ba?" Gusto ko nang magpahinga. "Oh, sige. Magpahinga ka na muna. Paggising mo, mag-usap tayo ha." Dahil sa wala pang tulog, ay natulog na si Erwin. Ngunit bandang 8:00 ng umaga ay may tumawag sa kanya. Hindi nakasave ang number sa contacts niya, kaya sinagot yun ni Erwin. Huli na para malaman niya na si Cathy pala yun. Galit na galit si Cathy at ayon dito, nagpunta si Clarissa sa condo unit nito nung nakaraang gabi. Inatake raw ni Clarissa si Cathy. Natawa nga si Erwin nang sabihin ni Cathy na isang halimaw si Clarissa dahil nagbago raw ito ng anyo. Buti raw at nakalabas si Cathy ng condo unit nito kaya hindi ito napatay ni Clarissa. Nagbanta pa si Cathy na magsusumbong ito sa mga pulis.
Hindi natakot si Erwin sa banta ni Cathy dahil alam niya na gawa-gawa lamang nito ang lahat. Nais siguro nitong siraan si Clarissa sa kanya. Wala pang alam si Clarissa sa syudad, kaya imposible na mapuntahan nito ang condo unit ni Cathy. At isa pa, hindi kapanipaniwala ang sinabi ni Cathy na naging halimaw si Clarissa. Tinotoo naman ni Cathy ang pagsusumbong nito sa mga pulis. Ngunit tinawanan lamang si Cathy ng mga pulis nang sabihin nito na halimaw si Clarissa. Ngunit may ipinagtataka lang si Erwin. Nung gabing nawala si Clarissa sa bahay niya, ay yun din ang gabi na sinabi ni Cathy na nagpunta si Clarissa sa condo unit nito. Clarissa, huwag ka sana magagalit sa tanong ko ha. Hindi ka ba talaga nagpunta sa condo unit ni Cathy nung gabing nawala ka dito sa bahay? Hindi. Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan ka nagpunta nun eh. Naglakad-lakad lang ako. Nagpahangin. Hindi na nagtanong pa si Erwin at pinaniwalaan na lamang niya ang sinabi sa kanya ni Clarissa. Para sa kanya, walang dahilan si Clarissa para magsinungaling ito sa kanya. Dumating ang mga gabing napansin ni Erwin na palaging nawawala si Clarissa sa kwarto nito. Nang panahon na yon, kumalat na rin sa lugar nila ang balita ng misteryosong pagkamatay ng mga alagang hayop kagaya ng aso at pusa. Naging malaking balita yon sa lugar ni na Erwin. Ayon sa narinig niya, ay baka adik ang gumagawa ng mga bagay na yon. Nagkaroon ng hinala ang mga tao na isang tao lamang ang pumapatay sa mga hayop dahil pare-pareho ang paraan ng pagkamatay ng mga yon. Wakwak ang tiyan at halos ubos ang dugo. May narinig din si Erwin na baka raw may aswang sa lugar nila. Ipinagkibit balikat lang yon ni Erwin. Maraming taon na siyang nakatira sa lugar na yon at kahit minsan ay hindi siya nakakita ng aswang. At isa pa, hindi siya naniniwala sa mga ganoong nilalang. Mas naniniwala pa siya na isang walang pusong tao ang gumagawa nun sa mga hayop kesa sa aswang. Ngunit hindi akalain ni Erwin na ang hindi niya paniniwala sa aswang ay magbabago. Isang madaling araw, naalimpungatan siya bigla nang silipin niya si Clarissa sa kwarto nito ay wala na naman yun doon. Nagtaka siya nang may narinig siyang kaluskos sa kung saan. Hinanap niya yon. Sa pagbukas niya ng back door ay nagimbal siya nang makita niya si Clarissa na nakaupo sa lupa. Kagat nito ang isang pusa sa leeg at tila sinisipsip nito ang dugo ng kawawang pusa. Napansin ni Erwin na may kakaiba sa mukha ni Clarissa. Mukha itong halimaw. Matutulis ang mga kuko nito. Clarissa! Napahinto si Clarissa sa kanyang ginagawa. Nagulat ito nang makita si Erwin. Takot ang unang naramdaman ni Erwin, kaya mabilis niyang isinarado ang pintuan. Maya-maya pa ay kumatok ng malakas si Clarissa. Nakikiusap ito sa kanya na papasukin niya ito. Dahil sa labis na pagmamahal ni Erwin kay Clarissa, ay binuksan niya ang pinto kahit pa may takot at kaba sa dibdib niya. Nakita niya si Clarissa na may dugo sa bibig at mga kamay. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Hinila ni Erwin si Clarissa papasok ng bahay at pinaupo niya ito. Clarissa, anong ibig sabihin ng nakita ko? Huwag mong sabihin na ikaw ang pumapatay sa mga alagang hayop dito. Isang mabagal na tango ang isinagot ni Clarissa. Diyos ko po, bakit mo ginagawa yun, Clarissa? Alam mo bang pwede kang makulong dahil sa mga ginagawa mo? Nakakaawa ang mga hayop na pinapatay mo. Saka tama bang nakita ko? Sinisipsip mo ang dugo ng pusa. Bakit? Litong-lito na si Erwin ng sandaling yon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita niyang ginagawa ng kanyang nobya. Kung pwede lang isipin na panaginip lang ang lahat, ay ganun na lamang ang ginawa niya.
Natatakot akong aminin sa'yo ang totoo, Erwin. Kasi baka hindi mo na ako mahalin. Ang totoo. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo! Isa akong aswang, Erwin. Ang tawag nila sa akin ay aswang na lipad. Napanganga si Erwin sa labis na pagkagimbal. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. Pinipilit niyang iproseso ng utak niya ang lahat. Ibig sabihin, ikaw yung sinasabi na aswang nalipad sa lugar kung saan ka nanggaling? Totoo na aswang ka? Clarissa? Teka, kung nagbibiro ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Papaanong isa kang aswang? Hindi totoo ang aswang. Totoo kami, Erwin. Marami kami. Karamihan sa amin ay nagtatago. Kailangan kong umalis sa amin dahil natatakot ako na malaman nila na ako ang aswang. Alam kong papatayin nila ako. Tiningnan ni Erwin si Clarissa. Pakiramdam niya ay ibang Clarissa na ang nasa kanyang harapan. Dahil sa mga isiniwalit ni Clarissa at sa nakita niyang pag-inom nito ng dugo ng kawawang pusa, ay doon na nagbago ang paniniwala niyang hindi totoo ang aswang. Hindi niya akalain na sa ganoong paraan magbabago ang paniniwala niya na yon. Pinaglinis muna ni Erwin ng katawan si Clarissa habang siya ay naghukay sa likod ng bahay niya at ibinaon niya roon ang patay na hayop. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sa paglabas ni Clarissa sa banyo, ay tumayo lang ito. Tila nahihiya ito sa kanya dahil nakayuko pa rin ito. Kung isa kang aswang, ibig bang sabihin pumapatay ka ng tao? Balak mo ba akong kainin? Wala akong balak na masama sa'yo, Erwin. Mga hayop lang ang binibiktima ko. Sa ganung paraan, kahit paano ay nababawasan ang pagkatakam ko sa dugo at laman ng tao. Habang nakatingin si Erwin kay Clarissa, ay iniisip na niya kung ano ang gagawin niya. Alam niya na sa sandaling malaman ng mga tao sa lugar na yon na si Clarissa ang responsable sa pagkamatay ng mga alagang hayop, ay makukulong ito. Malaki rin ang posibilidad na malaman ng lahat na isa tong aswang. Hindi na iwasan ni Erwin na maalala ang mga unang araw na nagkakilala sila ni Clarissa. Nung nakita niya ito sa ilog habang naglalaba. Hanggang sa unti-unti niya na itong inibig. Mahal na mahal niya talaga si Clarissa. Ito ang nagsalba sa kanya sa sakit at kalungkutan na ibinigay sa kanya ng dati niyang nobya na niloko siya. Umikbi si Clarissa at suminghot ito. Ayokong maging ganito, Erwin. Hindi ko to ginusto. Hindi ko gustong pumatay ng kahit anong hayop. Pero ang hirap labanan kapag nagaan yung aswang ako. Hindi ko kayang pigilan ang pagkauhaw ko sa dugo. Tuluyan nang napahugulgol si Clarissa ng mga sandaling yon. Nangihina itong napaupo sa sahig at doon ito umiyak. Hindi na napigilan ni Erwin ang totoo niyang nararamdaman para kay Clarissa. Alam niya na dapat siyang matakot kay Clarissa, ngunit mas nanaig ang pagmamahal niya para rito. Naiiyak na nilapitan ni Erwin si Clarissa at niyakap niya ito ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng ibang tao. Naramdaman ni Erwin na sa kabila ng pagiging aswang ni Clarissa ay totoo na hindi ito pumapatay ng tao. Oo, at alam niya na maling pumapatay ito ng mga hayop, ngunit naintindihan niya na wala itong kontrol sa bagay na yon. Inunawa na lamang ni Erwin ang lahat nang dahil sa ayaw niyang mawala si Clarissa sa buhay niya. Nang kumalma na silang dalawa, ay nag-usap na sila ng maayos. Inamin ni Clarissa na totoong nagpunta ito sa condo unit ni Cathy. Nagalit daw si Clarissa kay Cathy dahil nalaman nito na ang babaeng iyon ang nangloko kay Erwin. Talaga bang hindi ka pumapatay ng tao, mahal ko? Hindi. Kahit tao ang hinahanap ng panlasa ko, ibinabaling ko na lang yun sa mga hayop.
Pasensya ka na sa mga tanong ko ha. Siguro naman ay naiintindihan mo ko, mahal ko. Pero pwede bang sa tuwing nagiging aswang ka, huwag ka nang lumabas ng bahay? Nakakaawa kasi yung mga hayop na napapatay mo eh. Kawawa rin ang mga amo nila. Sigurado ko na masakit sa kanila na mawalan ng aso at pusa, lalo na sa ganoong paraan. Kahit ako, ayokong pumatay, Erwin. Pero hindi ko kayang pigilan ang pagkauhaw ko sa dugo. Para akong tinutupok ng apoy at lumalakas ang pagpintig ng bawat ugat ko sa aking katawan. Napakasakit nun. Hindi ko kaya. At ang pag-inom ng dugo at sariwang laman ang makakapagpaalis ng sakit na yon. Subukan mo lang. Pigilan mo sarili mo. Okay lang ba? Susubukan ko, mahal ko. Kahit alam ni Erwin na mahirap para kay Clarissa ang nais niyang gawin, ay natuwa siya dahil sinabi nito na susubukan nitong hindi lumabas ng bahay kapag nakakaramdam ito ng pagnanais na makainom ng dugo. Umasa si Erwin na makakahanap siya ng paraan o kasagutan upang mawala ang pagiging aswang ni Clarissa. Ngunit ayon kay Clarissa, wala nang paraan upang mawala ang dugong aswang nito. Habang buhay na raw itong nakakabit sa pagkatao niya. Ikinuwento na rin ni Clarissa kay Erwin na galing ito sa pamilya ng mga aswang. Ang lola raw ni Clarissa ang nagpasa sa kanya ng pagiging aswang na lipad. Namatay ang nanay at tatay ni Clarissa nung dalagita pa lamang ito. Pinatay daw ng mga tao ang mga magulang ni Clarissa dahil nalaman ng mga tao na aswang ang mga yon. May isang kapatid si Clarissa na mas matanda sa kanya, ngunit matapos ang pagkamatay ng nanay at tatay nila, ay nagkanya-kanya na sila ng buhay. Hindi na alam ni Clarissa kung nasaan na ang kapatid niya na yon. Nagpalipat-lipat ako ng lugar. Kapag alam ko na nagkakaroon na sila ng hinala sa akin, umaalis na ako. Pero ginamit mo lang ba ako para makaalis ka sa lugar na yon? Totoo. Nung una, hindi kita mahal. Naramdaman ko na gusto mo ako kaya ginamit ko ang bagay na yon para matulungan mo ako. Pero maniwala ka sa akin, Erwin. Mahal na kita ngayon. Hindi ko akalain na magagawa ko palang magmahal. Naniniwala ako kasi nararamdaman ko mahal mo ako, Clarissa. Basta, ang gagawin mo ay hindi ka lalabas ng kwarto mo kapag nagiging aswang ka, ha? Para na rin maiwasan natin ang paghihinala ng mga tao. Hindi kasi sila titigil hanggang sa hindi humihinto ang pagkamatay ng mga alagang hayop ng mga tao dito. Agad na naganap si Erwin nang naglalagay ng steel railing sa bintana at pinto. May nakita naman siya sa online. Agad niyang pinalagyan ng steel railings ang bintana at pinto sa kwarto ni Clarissa. Yun ay upang maiwasan na makalabas si Clarissa sa tuwing may mga gabi na nag-aanyong aswang ito. Nilagyan din yun ni Erwin ng malaki at matibay na padlock upang siguradong hindi makakalabas si Clarissa kapag hindi na nito kayang labanan ang pagiging aswang. Pagsapit ng gabi, nang matutulog na si Clarissa, ay inihatid ito ni Erwin sa kwarto nito. Masakit para sa kanya nang ilagay na niya ang padlock dahil pakiramdam niya ay ikinukulong niya ang kanyang nobya. Ang hirap pala nito, mahal ko. Parang hindi ko kayang gawin to sa'yo. Huwag mo akong isipin. Tuwing gabi lang naman ito eh. Sorry ha. Kailangan kasi nating gawin to para sa'yo eh. Naiintindihan ko. Matamis na ngumiti si Clarissa na para bang sinasabi nito na ayos lang siya. Matapos na maikandado ni Erwin ang steel railings na nakaharang sa mismong pinto ng kwarto ni Clarissa, ay pumasok na siya sa sarili niyang silid. Pagkahiga niya ay hindi agad nakatulog si Erwin. Nakikiramdam siya sa mga mangyayari sa gabing yon. Nangangamba siya na baka bigla na lamang maging aswang si Clarissa. Ngunit nakatulog na si Erwin ay wala siyang naramdaman o narinig na kakaiba. Kinaumagahan, inalis na ni Erwin ang padlock sa silid ni Clarissa. Nang buksan niya ang pinto, ay naabutan niya itong nakaharap sa salamin.
Sinusuklay nito ang mahaba nitong buhok. Ayon kay Clarissa, ay hindi ito naging aswang ng nakaraang gabi. Kahit paano, ay nakatulog daw ito ng maayos. Hindi mo ba talaga nalalaman, mahal ko, kung kailan ka magiging aswang? Hindi. Bigla-bigla ko na lang siyang nararamdaman. Pero tuwing bilog ang buwan, doon ko lang alam na magiging aswang ako. Sige, hindi bale. Gabi-gabi ko na lang ilalak ang kwarto mo para mas safe. Habang nag-aalmusal sina Erwin at Clarissa, ay may dumating na isang security guard sa labas ng bahay ni Erwin. Nang harapin ni Erwin ang security guard, ay meron itong ipinakitang litrato ng isang puting pusa. Tinanong nito sa kanya kung nakita ba niya ang naturang pusa. Natandaan ni Erwin na puting pusa ang nakita niyang pinatay ni Clarissa nung nakaraang gabi. Pasensya na, boss, ha. Wala akong nakitang ganyang pusa eh. Ano po bang nangyari? Ayon sa security guard, ay pagmamayari ng isang homeowner ang nawawalang pusa. Kagabi lang yon nawala. Malungkot na sinabi ng security guard na meron itong hinala na patay na ang pusa na yon. Malamang daw ay nagaya ang kapalaran ng kawawang pusa sa ibang alagang hayop ng mga tao roon na natagpo ang patay at wala ng dugo. Nagpaalam na ang security guard at binalikan na ni Erwin si Clarissa. Yung pusang pinatay mo kagabi, hinahanap na pala. Sana ay mapatawad nila ako. Kung may kontrol lang sana ako kapag nagiging aswang ako, Erwin. Wala kang kasalanan, mahal ko. Hindi mo yun ginusto. Pero paano kung malaman nila na ako may gawa ng pagpatay sa mga aso at pusa? Kaya nga ginagawa na natin ang paraan, mahal ko, di ba? Wala na dapat mamatay na hayop para isipin nila na wala na sa lugar na toong salarin. Kapag ganun, titigil na sila sa pag-iimbestiga. Magiging okay din ang lahat. 2 gabi pa ang lumipas na hindi naging aswang si Clarissa. Bago matulog si Erwin, ay ipinagdadasal niya sa Diyos na sana ay wag nang maging aswang ang kanyang nobya. Kahit alam niya na tila imposible yung mangyari, alam niya na isang gabi ay magpapalit na naman ng anyo si Clarissa. Hanggang isang gabi, napahinto si Erwin sa pagbabasa ng aklat sa kwarto niya nang marinig niya ang impit na pagsigaw ni Clarissa sa kwarto nito. Napatayo siya mula sa pagkakahiga. Lumabas siya ng silid niya at tumayo sa harap ng pinto ng kwarto ni Clarissa. Awang-awa siya kay Clarissa dahil sa uri ng sigaw nito ay parabang hirap na ito. Kaya mo yan, mahal ko. Pigilan mo ang sarili mo. Nandito lang ako. Umasa si Erwin na sa sinabi niya ay magkakaroon ng lakas ng loob si Clarissa na labanan ang pagiging aswang nito. Mga sigaw lamang ang isinasagot ni Clarissa. May naririnig na rin siyang mga gamit na nasisira. Hindi na napigilan ni Erwin ang sarili. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Clarissa, ngunit iniwanan niyang nakakandado ang steel railings upang hindi pa rin makalabas si Clarissa. Bahagyang nagimbal si Erwin nang makita niya si Clarissa sa anyo nitong aswang. Mukha itong halimaw na may malaking pakpak. Nagwawala ito at natatabig ng pakpak nito ang ibang bagay, kaya tumitilapon ang mga yon at nasisira. Nang makita siya ni Clarissa ay nanlilisik ang mga mata na sumugod ito. Mabilis na umatras si Erwin nang tumagos sa awang ng steel railings ang kamay ni Clarissa. Pilit siya nitong inaabot. May malapot na laway na umaagos sa bibig nito. Umiiyak na napaupo si Erwin sa sahig. Awang-awa siya sa kanyang nobya ng sandaling yon. Nasasaktan siya para rito. Kahit pa nasaan yung aswang ang nobya niya, ay alam niyang yun pa rin ang babaeng mahal na mahal niya. Maya-maya pa ay nangihinang napaupo na rin si Clarissa. Nakahawak ang mga kamay nito sa steel railings. Unti-unting bumalik si Clarissa sa pagiging tao nito. Bakas sa mukha niya ang labis na paghihirap. Parang awa mo na, Erwin. Pakawalan mo na ako rito. Kailangan kong makainom ng dugo. Para mo ng awa.
Magtiis ka lang, mahal ko. Kaya mo yan. Hindi kita pwede pakawalan. Hindi ko na kaya. Para akong mamamatay. Walang patid ang luha ni Clarissa. Awang-awa na si Erwin sa kanyang nobya. Hindi niya ito kayang tingnan sa ganoong kalagayan. Hanggang isang bagay ang naisip ni Erwin. Lumapit siya kay Clarissa. Ipinasok niya ang isa niyang braso sa loob ng steel railings. Ito, ang dugo ko na lang ang inumin mo, mahal ko. Pero konti lang. Baka ako naman ang mamatay. Walang salita na sinunggaban ni Clarissa ang braso ni Erwin. Hinawakan nito yun gamit ang dalawa nitong kamay. Impit na napasigaw si Erwin nang maramdaman niya ang pagbaon ng mga ngipin ni Clarissa sa balat niya. Maging ang pagsipsip nito ng dugo ay nagdulot ng walang hanggang sakit kay Erwin. Tiniis ni Erwin ang ginagawa ni Clarissa kung yun lamang ang paraan upang maibsan ang pagkauhaw nito sa dugo ay handa siyang gawin yon. Nang maramdaman ni Erwin na tumatagal na si Clarissa sa pagsipsip sa dugo niya, ay kinabahan na siya. Alam niya na dapat na nitong itigil yon. Clarissa, tama na. Tama na, masakit na. Ngunit tila bingi si Clarissa na walang naririnig. Muling natakot si Erwin nang unti-unti nang bumabalik sa anyong aswang si Clarissa. Nakita niya na tuluyan na itong nawawalan ng kontrol sa sandaling maging aswang ulit ang nobya niya. Sa pagkakataon na yon, ay pilit nang hinihila ni Erwin ang braso niya. Mabuti na lang at kumawala ang kamay ni Clarissa sa braso niya, kaya mabilis siyang nakawala. Nagwala ulit si Clarissa na nasa anyong aswang na. Pilit siya nitong inaabot, kaya lumayo na siya rito. Mariin na napapikit si Erwin dahil sobrang sakit ng sugat niya sa braso. Namumutla na yon. Nang lumayo si Clarissa sa pinto, ay mabilis na tumayo si Erwin upang isarado ang pinto. Bumaba siya at kinuha sa kusina ang first aid kit. Nilinisan niya muna ang sugat niya. Pinaliguan niya yon ng alkohol bago lagyan ng benda. Bumalik si Erwin sa harapan ng kwarto ni Clarissa. Hindi niya maalis ang awa niya para rito. Pagsapit ng umaga, nagtagpo sina Erwin at Clarissa sa kusina. Napansin ni Erwin ang pag-iwas ni Clarissa sa kanya. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Patawad sa nagawa ko sa'yo kagabi, mahal ko. Hirap na ako kapag hindi ako nakakainom ng dugo. Wala yon. Ang importante, nalaman natin na kaya mo naman palang hindi lumabas ng kwarto. Unti-untiin na lang natin lahat. Malay mo, masanay kang hindi umiinom ng dugo o kumakain ng sariwang laman kapag nagiging aswang ka, di ba? Maraming salamat, mahal ko. Ang akala ko, magbabago na ang pagtingin mo sa akin kapag nalaman mong aswang ako. Siyempre, mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa iyo, mahal ko. Basta ipangako mo lang sa akin na lalaban ka at hindi mo ko iiwanan. Oo, mahal ko. Pangako, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal din kita, Erwin. Sa araw na yon, ay nakipagkita si Erwin kay PJ. Matagal na ang huling beses na nagkita silang magkaibigan. Sa isang coffee shop sila nagkita. Pare, kumusta na pala kayo ni Clarissa? Siguro ang saya-saya mo kasi araw-araw mo nakikita ang girlfriend mo. Siguro, gabi-gabi rin din kayo nag-aano, no? Loko ka talaga. Hindi mo ako katulad, no? Baka nakakalimutan mo. Diba kaya nga naghanap ng iba si Cathy kasi walang nangyayari sa amin? Oo nga pala pare, speaking of Cathy. Ako naman ang kinukulit niya tungkol sa'yo. Tinatanong niya kung ano ang bagong number mo. Syempre, hindi ko naman ibibigay sa kanya. Bakit ba kasi ayaw pa niya akong tigilan? Siya na nga may nagawang mali. Hindi pa rin niya ako tinatantanan. Bihira naman yung babaeng yun, ang kapal ng muka. Pero mag-iingat ka kay Cathy pare. Feeling ko, desperado siya na magkabalikan kayo dalawa. Malamang, nawalan siya na magbabayad sa condo unit niya. Para kay Erwin, ay wala siyang dapat na ikatakot kay Cathy.
Alam niya na wala itong kakayahan na may gawin itong bagay na talagang maaapektuhan siya. Lumipas pa ang ilang gabi. Sa tuwing nagiging anyong aswang si Clarissa ay nahihirapan din si Erwin. Hinahayaan na lamang niya na magwala si Clarissa sa silid nito. Inalis na rin nila ang mga gamit doon na pwedeng masira. Higaan at aparador na lamang ang meron sa kwarto ni Clarissa. Kahit ang mga ilaw ay inalis na rin ni Erwin dahil palagi yung nababasag sa tuwing nagiging aswang ang nobya niya. Nagwawala kasi si Clarissa at pilit itong kumakawala sa kwarto. Mabuti at matibay ang steel railings na ipinakabit ni Erwin doon. Isang umaga, habang nag-aalmusal sina Erwin at Clarissa, ay napansin ni Erwin na walang ganang kumain si Clarissa. "Ayaw mo ba ng pagkain, mahal ko? Baka may gusto ka. Lulutuin ko." Hindi. Naiisip ko kasi na umalis na lang dito sa bahay mo. Lalayo na lang ako sa'yo. "Oh, bakit naman? May nagawa ba akong mali?" Wala, Erwin. Ang totoo nga niyan, puro kabutihan ang ginagawa mo sa akin at nagpapasalamat ako ron. Alam ko kasi na nahihirapan ka na sa akin. Hindi na normal ang buhay mo simula na magkasama tayo dito sa bahay mo. Hiyang-hiya na ako sa'yo at hindi ko na kaya yun. Aaminin ko, mahal ko. Nahihirapan ako pero tanggap ko ng kasama ang lahat ng yun sa pagmamahal ko sa'yo. Clarissa, hindi ko kaya kung aalis ka at lalayo sa akin. Kaya nga kita kinukulong tuwing gabi para masanay ka na hindi uminom ng dugo, di ba? Ilang buwan na nating ginagawa yun pero walang nagbabago sa akin, Erwin. Hindi tayo susuko, mahal ko. Malay mo, yung ginagawa natin ang sagot para mawala ang pagiging aswang mo. Kapag matagal ka nang hindi umiinom ng dugo, di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Please. Kasi ako, kahit habang buhay nating gawin to, walang problema sa akin. Ganong kita kamahal, Clarissa. Ang mga sinabing yun ni Erwin ay napigilan niya ang plano ni Clarissa na umalis. Umaasa pa rin si Erwin na merong magiging magandang resulta ang ginagawa nila ni Clarissa. Isang madaling araw, nagising si Erwin nang makarinig siya ng nasirang bakal sa kwarto ni Clarissa. Napatakbo siya sa silid ng nobya niya at nang buksan niya ang pinto, ay nakita niyang sira na ang steel railings sa bintana. Wala si Clarissa sa kwarto. Nagmamadaling inalis ni Erwin ang padlock sa steel railings sa pinto upang makapasok siya sa kwarto. Dumungaw siya sa bintana, ngunit hindi niya na nakita pa si Clarissa. Kinabahan si Erwin nung sandaling yon. Alam niya na mambibiktima na naman si Clarissa ng mga hayop na makikita nito sa lugar nila. Natatakot siya na baka mahuli ito ng mga tao. Hindi niya na kayang maghintay lang doon, kaya lumabas na siya upang hanapin si Clarissa. Inikot niya ang buong subdivision pero hindi niya natagpuan ang kanyang hinahanap. Nakasalubong pa niya ang isang guard na nagro-ronda. Ayon dito ay umuwi na siya dahil mapanganib. Baka raw makasalubong ni Erwin yung taong pumapatay sa mga alagang hayop doon. Pagbalik ni Erwin sa bahay niya ay wala pa rin si Clarissa. Nangihina siyang napaupo sa sofa habang iniisip kung saan nagpunta ang kanyang nobya. Nalaman niya na ganun pala kalakas si Clarissa upang masira nito ang magandang uri ng bakal. Marahil sa tuwing nagiging aswang yon ay inuunti-unti nitong sirain ang harang sa bintana. Nakatulugan na ni Erwin ang paghihintay. Nagising siya nang malapit ng magliwanag. Nagulat siya nang makita niya si Clarissa na nakatayo sa harapan niya. May dugo ang bibig at ang mga kamay nito. Mabilis na tumayo si Erwin at niyakap niya si Clarissa. "Ang akala ko, mahal ko, kung saan ka na napunta. Akala ko, iniwan mo na ako." "Pinakaso sa kabilang subdivision, Erwin. Hindi nabawasan ang pagkauhaw ko sa dugo." "Pamaya na natin pag-usapan yan. Sige na, maglinis ka muna. Saka magpalit ka ng damit." Umalas si Erwin ng pagkakayakap kay Clarissa. Nang hawakan niya ito sa balikat, ay impit itong dumaing. Doon niya nalaman na may sugat ito sa balikat.
Saka ko ng isang lalaki nang makita niyang nilalapa ko yung aso. Buti nakatakas ako, mahal. Alam nila na merong aswang dito. Baka hanapin nila ako. Aalis na lang ako, Erwin. Baka madamay ka pa. Nasundan ka ba nila? Hindi ko alam. Kung ganon, hindi ka aalis. Hindi ka naman niya siguro nakilala eh. Saka na tayo kumilos kapag sigurado na tayo na tukoy na nila na ikaw ang aswang. Ipinaayos ni Erwin ang nasirang steel railing sa silid ni Clarissa. Pinadoble niya na ang mga bakal na nakalagay doon. Naganap din siya kagad ng magbibenta ng kambing. Kinabukasan ay idiniliber sa bahay niya ang 3 kambing. Naisip niya na kung hindi talaga kayang pigilan ni Clarissa ang pagkauhaw nito sa dugo, ay mas mabuti na ang mga kambing na lamang ang pagtuunan nito sa pagkauhaw nito sa dugo. Tuwing gabi, may isang kambing na inilalagay si Erwin sa kwarto ni Clarissa. Tila naging epektibo naman yon dahil hindi na nagwala si Clarissa sa silid nito nang maging aswang ito isang gabi. Hindi na rin ito nagtangkang tumakas. Simula noon ay ganun na ang naging routine ni na Erwin at Clarissa. Masyadong nakakapagod, ngunit para kay Erwin ay walang kaso yon. Ang gusto niya lang ay masiguro na hindi nalalabas ng bahay si Clarissa kapag nagiging aswang ito. Tinanggap na rin ni Erwin na hindi niya maaalis ang pagiging aswang ni Clarissa. Ayaw niya na itong naririnig at nakikitang nahihirapan sa tuwing nauuhaw ito sa dugo. Humalat na rin sa kabilang subdivision ang kwento tungkol sa isang aswang na nasaksak ng lalaki. Umabot na yon sa subdivision ni na Erwin. Lahat ng nakatira ron ay nagkaroon na ng takot. Isang umaga, nagulat si Erwin nang makita niya si Cathy na nasa labas ng bahay niya. Ayaw niya sana tong pagbuksan, ngunit inakyat nito ang gate na akala mo ay isa itong gagamba. Tuloy-tuloy sa pagpasok si Cathy sa loob ng bahay ni na Erwin at hindi niya na ito napigilan. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na nga, Cathy! Sinabi ni Cathy na nag-aalala lang ito kay Erwin. Nakarating kasi kay Cathy ang kwento na merong aswang sa lugar na yon. Nagdala daw ito ng mga pangontra sa aswang upang maging ligtas si Erwin. Nagsaboy ng asin si Cathy sa labas ng pinto. Nagsabit ito ng mga bawang sa lahat ng pinto at bintana. Bumaba si Clarissa mula sa ikalawang palapag ng bahay at nakita ito ni Cathy. Nilapitan ni Cathy si Clarissa at mataray yung tiningnan. Biglang ikinintas ni Cathy sa leeg ni Clarissa ang mga bawang. Tila napapasong inalis ni Clarissa ang bawang at ibinato yon sa sahig. Natawa si Cathy sa naging reaksyon ni Clarissa at sinabi nito na kung umasta si Clarissa ay para tong aswang na takot sa bawang. Ikinatwiran ni Clarissa na ayaw nito ang amoy ng bawang. Alam ni Erwin na hindi na pwedeng magtagal doon si Cathy. Baka may mapansin pa ito na ikakapahamak ni Clarissa. Hinawakan niya na mahigpit ang isang braso ni Cathy at hinila niya ito palabas ng bahay. Agad niyang inilak ang gate nang mailabas na niya si Cathy. Kapag bumalik ka pa rito, ipapaban na kita sa mga gwardya para hindi ka na makapasok dito. Tigilan mo na ako, Cathy. Wala na tayo. At huwag ka nang mag-ilusyon na magkakabalikan pa tayong dalawa. Galit na umalis si Cathy at nagbanta pa ito na babalik ito. Sisiguraduhin daw nito na hindi sila magiging masaya ni Clarissa. Binalikan ni Erwin si Clarissa sa loob ng bahay. Nasa kwarto na nito ito at nagkulong. Inalis niya ang lahat ng bawang na isinabit ni Cathy. Nilinis niya rin ang mga asin na ikinalat nito. Matapos yon, ay sa kanya muling binalikan si Clarissa. Mahal ko, pwede ka nang lumabas. Wala na ang mga bawang at asin. Tinanggal ko na lahat. Baka bumalik siya. Hindi kaya nagduda siya sa naging reaksyon ko nang isabit niya yung bawang sa akin? Hindi yun. Nakita mo naman na tumawa lang siya, di ba? Pero huwag ka mag-alala. Kasi hindi na yung babalik dito. Mamaya kakausapin ko yung guard na kapag nakita niya ulit si Cathy, ay huwag nang papapasukin dito sa subdivision. Naging kampante na si Erwin nang mapaban na niya si Cathy sa subdivision kung saan siya nakatira. Sinabi niya sa gwardya
Naginugulo sila ni Cathy kaya nauunawaan ng guard kung bakit ayaw ni Erwin na makapasok yun doon. Sinabi niya kay Clarissa ang bagay na yon at kahit ito ay natuwa, sana raw ay hindi na talaga makapasok doon si Cathy. Isang gabi, mahimbing ang tulog ni Erwin. Nagising siya at nagulat nang may naramdaman siyang humalik sa kanya. Nang buksan niya ang night lamp sa tabi ng kama, ay mas lalo siyang nagulat nang malaman na si Cathy ang humahalik sa kanya. Itutulak niya sana ito, pero mabilis nitong nahawakan ng mga kamay niya. May inilabas itong posas sa kung saan at ipinosas nito ang isa niyang kamay sa ulunan ng kama. Ayon kay Cathy, ay hindi niya ito mapipigilan na bumalik doon. Napakadali raw na malusutan ng mga natutulog na gwardya. Nakapasok ito sa bahay niya dahil hindi pa pala niya nababawi rito ang duplicate key na ibinigay niya rito nung sila pa. Tatawag ako ng pulis, hayop ka, kapag hindi mo ako pinakawalan dito. Trespassing tong ginagawa mo. Tinawanan lang ni Cathy si Erwin. Ang plano raw nito ay mahuli sila ni Clarissa sa isang tagpo na malaswa upang masaktan si Clarissa at iwanan nito si Erwin. Maghuhubad na sana ng damit si Cathy nang marinig nila ang impit na pagsigaw ni Clarissa sa kwarto nito. Nanlamig si Erwin. Kung kailan naman na nandun pa sa bahay niya si Cathy ay sumakto pa talaga na magiging aswang si Clarissa. Nagtaka si Cathy kung saan nanggagaling ang mga pagsigaw. Lumabas muna ito ng kwarto ni Erwin. Maya-maya pa ay bumalik ito. Tinanong nito si Erwin kung nasaan ang susi sa kabilang kwarto. Nagtaka ito kung bakit merong steel railings ang pintong yon. Umalis ka na, Cathy. Humanda ka sa akin kapag nakawala ako rito. Pilit na inaalis ni Erwin ang posas sa kamay niya pero hindi siya nagtagumpay. Si Cathy na mismo ang naghanap ng susi sa steel railings at nakita nito yon sa drawer na malapit sa kama. Muling lumabas ng kwarto si Cathy. Cathy! Cathy, wag! Wag mong bubuksan yan! Halos maputol na ang ugat sa liig ni Erwin sa lakas ng sigaw niya. Makalipas ang ilang segundo ay narinig ni Erwin ang malakas na pagsigaw ni Cathy. Tumatakbo itong pumasok sa kwarto niya. Isasarado sana nito ang pinto, ngunit mabilis na nakapasok doon si Clarissa na nasa anyong aswang. Sa pag-atras ni Cathy ay natumba ito. Nanginginig ang mga kamay na inilabas nito ang cellphone at itinutok yon kay Clarissa. Akma namang susunggaban siya ni Clarissa nang biglang nagsalita si Cathy. Sinabi nito kay Clarissa na nasaan yung aswang, na subukan siyang saktan nito at siguradong magbabiral siya sa social media dahil naka-video na siya. Kitang-kita ni Erwin ang pagkatakam sa mukha ni Clarissa habang nakatingin ito kay Cathy. Alam niya na sa sandaling yun ay wala ng kontrol si Clarissa, lalo na at nasa harapan na nito ang isang masarap na pagkain para rito. Biglang sinunggaban ni Clarissa si Cathy. Malakas na sumigaw si Cathy. Cathy! Yung susi sa posas! Bilis! Ihagis mo sa akin! Mula sa bulsa ng palda ni Cathy ay kinuha nito ang isang susi at inihagis sa kanya. Nanginginig na rin ang mga kamay ni Erwin kaya hindi niya magawang maipasok ang susi sa posas para makawala siya. Sa muling pagtingin niya kina Cathy ay akmang sasakmalin na ni Clarissa si Cathy. Clarissa, wag! Clarissa! Tumingin ka sa akin para mo ng awa! Sa akin ka makinig! Huminto si Clarissa sa tangkang pag-atake kay Cathy. Marahan itong tumingin sa kanya. Alam kong naririnig mo ko, Clarissa. Hindi ka pumapatay ng tao. Natatandaan ko na sinabi mo yun sa akin. Clarissa, para mo ng awa, makinig ka sa akin. Tila isang himala na naintindihan si Erwin ni Clarissa. Umalis ito sa ibabaw ni Cathy. Sinamantala ni Cathy ang pagkakataon na yon at mabilis itong tumayo. Bago umalis si Cathy ay minura nito si Clarissa. Ipagkakalat daw nito sa lahat na isang aswang si Clarissa. Hahabulin sana ni Erwin si Cathy upang pigilan pero naalala niya na nakaposas pa rin siya. Nang mapakawalan niya ang kanyang sarili ay hindi niya na naabutan si Cathy.
Nang bumalik siya sa kwarto niya ay bumalik na si Clarissa sa pagiging tao. Umiiyak ito habang nakalugmok sa sahig. Patawarin mo ko, Erwin. Alam na ni Cathy na aswang ako. Kailangan ko na talagang umalis dito. Tumayo si Clarissa. Agad na hinawakan ni Erwin ang braso nito nang palabas na ito ng kwarto niya. Kung aalis ka, mahal ko, sasama ako sa'yo. Kung magtatago ka, ganun din ako. Kung nasaan ka, naroon din ako. Wag! Hindi mo kailangan gawin yan, Erwin. Hindi ka mabubuhay ng normal sa kagaya ko. Palaging nagtatago. Walang permanenteng bahay. Kung yan ang magiging buhay ko para makasama ka lang, walang problema sa akin. Sige na, mag-impake na tayo. Sigurado ako na magsusumbong agad yun si Cathy. Hindi na tayo dapat magpaumaga rito. Minadali ni Erwin ang pag-iimpake ng mga gamit nila ni Clarissa. Mga importanteng bagay lamang ang dinala nila. Kailangan nilang magmadali dahil habang tumatakbo ang oras ay lumiliit na rin ang pagkakataon nila upang makatakas. Hindi rin sigurado ni Erwin kung totoo bang nai-video ni Cathy si Clarissa habang nasaan yung aswang ito. Kung sakali na may video si Cathy ay talagang marami na ang maniniwala rito. Umalis na sina Erwin at Clarissa. Nagpalipas sila ng gabi sa isang motel. Kinaumagahan, nag-withdraw si Erwin ng malaking halaga ng pera. Tinawagan din niya ang business partner niya upang ibigay na rito ang buong pamamahala sa negosyo nila. Nagmaneho si Erwin habang nasa tabi niya si Clarissa. Saan tayo pupunta? Sa lumang farm ng tatay ko. Napabayaan na yon. Malayo yon sa kaliblib. Naisipan ko na doon na tayo manirahan. Mas makabubuti kung malayo tayo sa mga tao. Mahigit 10 oras na nag-drive si Erwin bago nila narating ang lumang farm ng tatay niya. Bumili na rin sila ng mga pagkain. Hindi malaki ang farm na yon, pero dahil sa 2 lamang sila, para kay Erwin ay sapat na yon basta kasama niya ang kanyang mahal. May maliit doon na bahay. Sobrang dumi nang pumasok sila. Ang mga kwarto muna ang nilinisan nila para meron silang maayos na matutulugan. Magkahiwalay ng kwarto sina Erwin nang matulog sila. Mabuti na ang nag-iingat. Wala pa ring kontrol si Clarissa kapag nagiging aswang ito. Nang mga sumunod na araw ay inayos na nina Erwin at Clarissa ang bahay. Bumili na rin sila ng mga gamit. Naglagay din si Erwin ng generator dahil walang kuryente sa farm na yon. Nag-alaga sila ng maraming kambing at sa tuwing nagiging aswang si Clarissa ay yun ang kinakain nito. Inisip na ni Erwin na yun na ang magiging buhay niya hanggang sa mamatay siya. Wala na siyang mahihiling pa. Ang ibang hayop na inaalagaan nila ay ibinibenta nila doon at doon sila kumikita ng pera. Ngunit ang inakala ni Erwin na tahimik na buhay nila ni Clarissa ay naglaho ng isang hapon sapagkat biglang dumating doon si Cathy na may kasamang mga pulis. Hinahanap ng mga yon si Clarissa. Wala dito si Clarissa. Hindi ko siya kasama. Pagsisinungaling ni Erwin kahit ang totoo ay nasa loob lamang ng bahay si Clarissa ng mga sandaling yon. Ipinakita ng isang pulis ang warrant kaya walang nagawa si Erwin kundi ang hayaan ng mga pulis na halugugin ang bahay doon at ang buong farm. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Erwin nang hindi nakita ng mga pulis si Clarissa. Ang hula niya ay nakapagtago na agad ang nobya niya, ngunit ayaw pumayag ni Cathy na aalis ang mga ito at ang mga pulis nang hindi kasama si Clarissa. Sinabi nito sa mga pulis na maghihintay ang mga ito na gumabi dahil sigurado ito na lalabas si Clarissa dahil isa yung aswang. Walang nagawa si Erwin nang magdesisyon ang mga pulis na manatili roon. Baka magduda pa ang mga yon kapag tumanggi siya. Nang kumagat na ang dilim, ay wala nang pagsidlan ang kaba ni Erwin. Wala siyang alam kung saan nagtatago si Clarissa. Pagpatak ng 11:00 ng gabi,
Narinig ni Erwin ang isang sigawan ng mga pulis sa labas. Nagmamadaling lumabas si Erwin at nang tumingala siya ay may nakita siyang tila malaking ibon na lumilipad. Si Clarissa! Bulong ni Erwin. Nagkaroon siya ng hinala na plano ni Clarissa na takutin ang mga pulis upang umalis na ang mga yon. Pero hindi nagpasindak ang mga pulis. Pinaputukan ng mga yon ng baril si Clarissa. Kinabahan si Erwin nang makita niyang bumubulusok pababa si Clarissa at bumagsak yon sa isang parte ng kakahuyan na nasa likod lamang ng bahay. Tumakbo papunta ron ang mga pulis. Nang tatakbo na sana si Erwin sa kakahuyan upang hanapin si Clarissa, ay pinigilan siya ni Cathy. Wala na ang mahal mo, Erwin. Isa pa, hindi ka ba kinikilabutan ng aswang ang pinalit mo sa akin, ha? Hindi ako kinikilabutan. Mas kikilabutan ako kung nagstay ako sa kagaya mong hindi marunong makontento. Hindi na nakapagsalita pa si Cathy sa binitiwang salita ni Erwin. Inalis ni Erwin ang kamay nito sa kamay niya at tumakbo na siya sa kakahuyan. Kailangan maunahan ni Erwin ang mga pulis na naghahanap kay Clarissa. Sigurado siya na hindi bubuhayin ng mga yon ang nobya niya. Matyagang sinuyod ni Erwin ang kakahuyan. Halos marating na niya ang dulo nun. Hanggang sa mula sa kadiliman ay may naaninag siyang gumagalaw sa unahan niya. Mabilis niya yung nilapitan at nakita niya si Clarissa na duguan. Meron itong tama ng baril sa braso. Tara na, Clarissa. Kailangan na natin tumakas. Hindi ka nasasama sa akin, Erwin. Hayaan mo na lang akong lumayo sa'yo. Pero nangako tayo sa isa't isa na Kalimutan mo na lang ang ipinangako kong yun sa'yo, Erwin. Hindi mo ba nakikita? Habang kasama mo ko, palagi ka na lang mapapahamak. Hindi titigil si Cathy, Erwin. Hanggang hindi ako namamatay. Hanggang hindi ka bumabalik sa kanya. wala akong pakialam. Biglang nag-anyong aswang si Clarissa at akmang aatakihin siya nito. Hindi naman natinag si Erwin. Alam niya na hindi siya nito kayang saktan kahit nasaan yung aswang pa ito. Hihintayin kita sa bahay natin dito. Hindi ako aalis. Nang marinig nila sa hindi kalayuan ang boses ng mga pulis, ay mabilis na tumakbo si Clarissa hanggang sa hindi niya na yon nakita pa. Hindi niya na hinabol pa si Clarissa dahil nakita niya sa mga mata nito na ayaw na nitong magkasama sila para sa kaligtasan ni Erwin. Tinanong si Erwin ng mga pulis kung nakita ba nito si Clarissa. Doon siya nagpunta. Itinuro ni Erwin ang ibang direksyon upang iligaw ang mga pulis at hayaan na makatakas si Clarissa. Agad na tumakbo ang mga pulis sa direksyon na itinuro ni Erwin. Yun na ang huling beses na nakita at nakausap ni Erwin si Clarissa. Ngunit dahil umaasa pa rin siya na magbabalik si Clarissa, ay hindi na siya umalis sa lumang farm ng tatay niya. Doon na siya permanenteng nanirahan. Tuwing gabi, naglalabas ng upuan si Erwin at magdamag siyang nakatingin sa kalangitan. Umaasa siya na isang gabi ay makikita niya si Clarissa. Wala siyang pakialam kahit pa nasaan yung aswang ito kung makikita niya. Pero lumipas ang maraming buwan ay hindi na talaga bumalik pa si Clarissa. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya roon ni PJ. Hindi ka na ba talaga babalik sa syudad, pare? Ang tagal mo na rito ah. Hihintayin ko si Clarissa. Kung babalik siya, pare, sana dati pa. Pero pare, ang tagal mo nang naghihintay. Hindi ka ba napapagod? Hindi na sinagot ni Erwin ang tanong ni PJ. Tumingala siya sa madilim na kalangitan at isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Nangangarap siya na mula sa kalangitan na yon ay nakikita niya si Clarissa. Malakas ang paniniwala niya na babalik si Clarissa. Kung kailan ay walang nakakaalam. Bumaba ng kotse